Ito na nga mga kumarites at inabot na nga kami ng gabi dito sa Memorial. At ready naman talaga si Ate Jen yung aking hipag at may mga dala nga siyang solar light. At dahil nalobat nga yung isang ilaw namin ay ang ginamit nga namin ay yung aking power bank dahil nga meron ding ilaw yun. Ayun pa nga yung bigay ng aking kapatid na nasa Japan. Parehas nga kami ni ate na binigyan ng aking kapatid at ayan nga napapakinabangan nga namin nga ngayon. At dahil gabi na nga ay kakain na ulit ang mga person dahil mga gutom na nga uli. At ito nga ang aking anak ay binigyan ko na nga rin ng kanyang pagkain at nagustuhan nga yung siomay na gawa nga ng aking hipag. Pero pag gumagawa naman ako ng siomay ay hindi naman nila kinakain kaya naman nakakaloka talaga. Mas gusto pa nga ata nila ang gawa ng iba kaysa sa gawa ko, charis. Ito nga ang aking pamangkin ay hindi ko nga din alam kung anong ibig at trip at nagpaipit ng ganito sa kanyang ina. Siya nga daw si Xiao Xiao, hindi ko nga alam kung sino yon pero hanapin nyo na nga lang sa TikTok. Dahil ganyan na ganyan nga ang ipit ni Xiao Xiao ay hindi naman din talaga tumayo yung kanyang buhok dahil nga napakahaba. Ang buhok nga pala niyan ay alagang-alaga ng kanyang ina. Dahil nga nung kadalagahan ng kapatid ko nga rin ay napakaganda ng buhok, yun nga lang ay sinira kakakulay. Kaya naman ayan, bawi na nga lang sa anak. At ayan nga, pinipicturan nga ng kapatid ko ay wari ko nga ay ngalay na nga sa kanyang buhok. Ay wari ko naman ay namamagod na sa pagtataas ng kanyang buhok kasi nga ay mabigat. Ang sagot naman ng kapatid ko ay aba, ginusto mo yan eh. Alam mo yung pagod na pagod ka na pero pagka nga nasa camera ay kailangan mong ngumiti. O diba, ang cute. At ayan nga, dahil napagod na nga sa kinapi-picture ay naupo na nga din sila at pinaglalaroan nga nila itong aso. Wala naman din talaga kasing mapaglilibangan dito. At dahil nga medyo napapagod na ako kinakakain ay syempre nahiga na nga muna ako at tumabi nga ako dito sa akin darling. At ayan, dadalawa nga yung dala naming jacket at medyo malamig nga ngayon. Ito nga ang aking asawa ay nakalimutan magdala ng jacket kaya naman yung sa aking anak ang kanyang ginamit. Medyo mahirap nga din makabuhay nga ng kandila dito dahil nga mahangin. Ang sabi ko nga kay Mudrakels ay umorder na lang sa Shopee nung may bahay ng kandila para hindi namamatay. At ito nga mga bulaklak na binili namin ay nakatanim pa sa lupa para matagal ang buhay. Dahil yung ama ko nga na yan ay mahilig nga sa halaman. Sa pool nga nung nabubuhay pa yan ay nabili talaga yan ng mga halaman na namumulaklak. Tanda ko nga noon nung wala pang nakatira doon sa aming tinitirikang bahay ay puro halaman nga yun ng aking ama. Nagpatayo nga pala yun ng kubo tapos ang mga nasa paligid ay puro halaman na namumulaklak. Tuwing umaga nga ay napasyal nga yun doon sa aming kubo tapos nagpuputol nung kanyang mga halaman. Tapos tanda ko pa noon nung sinabi ng aking ama sa akin na binili nga daw niya yung lupang yon para nga tirhan namin. Na ang sabi pa nga niya ay darating nga ang araw na kami ay doon titira. Kaya nga ito lahat ng vision niya nga ay nagkatotoo. Yun nga lang ay wala na nga siya. Kahit isang apo nga ay wala na nga yung naabutan sa amin. Sabi pa nga niya sa amin noon ay mag-aalaga pa nga daw siya ng apo. At kung napanood nyo nga doon sa mga vlog ko nakasama ko si Ella, ayun nga yun naabutan niya pa noon. Kaya naman yung batang yun ay spoiled doon sa aking tatay. Wala nga nung baby yun ay napaka-spoiled na nun sa aking ama at lagi nga yung binibilhan ng kung ano-ano. At lagi nga din yung may pasalubong kapag aalis yun. Kaya naman yung batang yun ay hindi nga rin nakakalimot na pumunta din eh. Kaya naman ayan, nagsend pa nga sa akin ng picture. O ayan nga pala dun sa mga katarbaho ko na sinasabi sa akin pinsan daw nila ako ay siya, taken na po yung batang yan. Ang dami kasing nagandahan dun sa aking pinsang yon nung nag-post nga ako nung aking vlog. Abay sabi naman sa inyo, walang pangit sa lahi namin. Ay kung meron man ay baka ampun yun, charis. At ayan nga, pagbalik ko nga dito ay ang sarap nga ng higa ng aking darling. At ayun naman si Mudrakels at nag-aayos nga ng mga bulaklak. Maya-maya nga din ay dumating na nga yung hipag ko. Medyo natagalan nga sila sa clinic. Dahil napakadami nga daw bata na chine-check up at puros inuubo nga at sinisipon. At yung iba nga ang case nga daw ay dengue. Kaya naman nagpa-CBC pa sila. Kaya naman natagalan sila. At maigi na lang talaga wala masyadong findings dito sa aking pamangkin. Kundi niresetahan na nga lang ng gamot sa ubo. At alas 3 nga sila pumunta dun sa clinic. At anong oras na nga mag-8 na ata. Kaya naman wala pa din silang kain. Kaya naman pagkadating nila dito ay kumain na nga rin sila. Ang sabi nga daw ni doktora ay bawal nga daw kumain ang aking pamangkin ng malalangis. Kaya naman hindi nga pwede muna ang mga prito-prito. Kaya naman goodbye Jollibee muna. Charis. Wala naman din talaga tayo magagawa dahil uso nga ang ubot sipon ngayon. At isa pa nga ay napakatigas nga ng ulo ng mga bata. At ayan nga bumuhos na nga ang ulan at dito na nga kami nagsiksikan sa gitna. At talaga namang yung hipag ko ay napaka-ready nga at may mga dala nga din siyang tarapal. Nilagay laang namin yung tarapal dito sa harap para nga hindi kami mabasa. At may mga dala nga din kaming payong para pangharang din. Kita nyo naman itong asawa ko ay napakasarap pa din ang higa kahit umuulan na nga. Dapat pala ay nagdala na nga din ako ng kumot para mas masarap ang higa ng mga batang ito. Para nga lang kami nagkakamping ng mga oras na yan. Pero mas maganda sana kung hindi nga umuulan. At dahil nga malamig ang panahon ay nakaramdam nga kami ng pag-ihi. Kaya naman ayan, sinamahan ko na nga din si Mudrakels dahil nga iihi nga rin ako. Kasama nga din pala namin si ate at yung kanyang anak. Malapit lang naman dito yung CR pero lalakadin mo pa din. Ay na nga lang talaga
talaga at ngayon kami nagpunta dahil kung bukas nga ay napakadaming ang tao dito sa CR. Ay ranas naman talaga namin nung last year ay talaga namang napakahaba ng pila. Tapos wala pang naglilinis ng CR kaya naman tiis talaga. Mas gugustuhin mo na lang talagang wag umihi kapag ka nakita mo yung CR. At habang naglalakad nga kami dito ay yung iba nga ay nagtatayo nga din ng business nila. Pero isa rin naman sila sa mga bumibisita dito sa sementeryo. Ang ginagawa nga nila ay nagtitinda nga sila ng kape. O diba bumisita ka lang sa sementeryo, nagkapera ka pa. At sa labas nga nitong sementeryo ay marami nga din nagtitinda. Pero hindi na nga din kami lumabas at wala naman kaming pambili. Kung anak ko nga ay may dalang pera, hindi ko alam kung sino may bigay noon. Kaya naman nung nakaibig nga siya ng laruan ay ayun na nga yung pinambili niya. Pagbalik nga namin dito ay tumawag na nga yung asawa ni ate at aalis na nga daw sila. Kaya kami na nga lang ang naiwan dito. Tulog na kasi yung mga kasamang bata ni na ate kaya naman nagyakag na nga sila pauwi. Ito nga dalawang batang ito ay nalobat na nga parehas ang cellphone kaya naman ito naglalandi na nga laang ng kandila. Pero maya-maya nga din ay mag-aayos na nga din kami ng mga gamit para madali na nga lang iakyat sa sasakyan. At ayan nga, kita nyo nga yung pinaglalaroan ng mga bata, tunaw na kandila. Kanina nga ay malinis pa nga yung lapida ng aking ama pero ngayon tingnan nyo naman. Pero okay lang yan dahil mabilis laang din naman yan matanggal. Nagyayakag na nga yung mga batang yan dahil uwing-uwi na nga daw sila. Yun nga lang ay nalakas pa kasi ang ulan. Nagpapatila-tila na nga laang din kami pero kami ay mamaya ay gagayak na nga. Mahirap ngang umalis ng naulan pa dahil itong mga batang ito nga ay inuubot sinisipo na nga. Kaya naman ayan wala silang choice kundi maglibang na laang muna dito sa kandila. At ayan nga yung medyo mina na nga yung ulan ay naggayak na nga kami at inayos na nga namin yung mga gamit. At ang huli nga namin na tinanggal ay yung tent. At ayan nga iiwan namin makalat itong lapida ng aking ama. Mga isang araw naman nga ay yung lolo naman ang aming pupuntahan. Hindi nga lang talaga kami nakikisabay sa madaming tao kapag ka November 1. Pero kahit naman hindi November 1 ay pwede naman din talaga tayong pumunta sa sementeryo at madalaw ang ating mga mahal sa buhay. O kahit hindi man tayo makadalaw sa puntod nila ay magtirik na nga lang tayo ng kandila sa bahay. Buti na lang din talaga at humina na nga yung ulan kaya naman natiklop agad nila itong tent. Mag-aalas 11 na nga ata niya ng gabi. At pagkatapos nga niyan ay nagpaalam na nga rin kami kay tatay. Bye-bye, tatay. Kami. Alis na kami, tay. Ginawang ano yung pinaglaruan ng mga bata. Tayo, kami. Alis na kami, tay. Ano iwan? Wala na. Hindi kayo babatricycle? Okay na kayo dyan, ama? Alis na kami, tay. Bye-bye.